Sa bawat pamilya, may mga lihim na hindi dapat mabunyag at may mga kwento na mas mabuting hindi na muling pag-usapan. Pero paano kung ang lihim ay may sariling mukha na kamukha mo at matagal nang gustong palitan ka? Ito ang kwento ni Leah at ng kakambal niya na hindi kailanman nabuhay pero hindi rin kailanman nawala. Lumaki si Leah Marquez, 21 taong gulang, tahimik, masipag at simpleng babae. Ang buhay niya ay umiikot lamang sa lumang bahay nila sa probinsya. Isang bahay na minana pa ng mama niya. May kalumaan ang bahay, lumang kisame na laging may tunog kapag gabi. Bintanang gawa sa kapis, sahig na umiingit sa bawat hakbang, at isang kwarto sa dulo ng pasilyo na palaging nakasara. Wala naman itong kakaiba, maliban sa katotohanang bawal na bawal itong buksan. Tuwing tinatanong ni Leah, ito lang ang sagot ng mama niya. Anak, para sa ikabubuti mo, huwag ka na magtanong. Pero si Leah may sariling nararamdaman. Sa tuwing dadaan siya sa tapat ng kwarto, parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok niya. Parang may matang nakatingin mula sa loob. At minsan, naririnig niya ang tunog na parang may gumagalaw. Minsan, may humahaplos na tunog ng kuko sa likod ng pader. Nagsimula ang lahat sa mga panaginip. Sa bawat gabi, napapanaginipan ni Leah ang isang bata. Umiiyak, nakatalikod, nakapulang damit. Kinakausap siya nito, pero hindi niya makita ang mukha. Naririnig niya yung malamig na bulong. Bakit mo ako iniwan, ate? At sa panaginip, palagi itong humahawak sa braso niya. At pagising niya, may pasa ang braso niya na parang talagang may humawak. Nagpatingin na siya sa albularyo, ngunit sabi nito, may anino ka sa mundo mo, pero hindi masama, hanggang hindi mo binubuksan ang bawal na pinto. Pero paano kung mismong anino ang gustong magbukas? Isang gabi, habang nagsusuklay, napatigil si Leah. Ang refleksyon niya, nakangiti, kahit hindi naman siya nakangiti. Para siyang natuyuan ng dugo. Unti-unting tumawa ang refleksyon niya. Hindi masayang tawa, kundi ngising may balak, may pagkasukang totoo, malademonyo. Huminto sa pagsuklay si Leah. Pero ang refleksyon niya, nagpatuloy. At pagkatapos, kumalapit ito mula sa loob na salamin. Isang mahinang malamig, pero malinaw na boses. Leah, namiss kita. Napasigaw siya at umatras. Nabitawan ang suklay. Pagbalik niya tingnan ang salamin, normal na ulit ang refleksyon. Kinabukasan nagsumbong siya sa mama niya. Nanigas na mukha ng mama niya. Parang bumalik ang alaala na pilit niya itinatago. At doon niya unang narinig ang katotohanan. Leah, hindi ka nag-iisang ipinanganak. May kakambal ka, si Lyra. Pero namatay siya noong araw na isinilang ka. Pero bakit ngayon lang niya narinig ang lahat? Bakit may mga gamit pang pambata sa bawal na kwarto? At bakit parang hindi naman namatay si Lyra? Kinagabihan, 2:47 a.m. Nagising si Leah sa tunog na nagmumula sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahang tumayo si Leah. Lumalamig ang hangin
At sa bawat hakbang niya, parang mas lalo siyang hinihila ng pinto. Sa tapat ng bawal na kwarto, huminto ang tunog. Tahimik, bitin, sakal, hanggang may narinig siyang boses. Boses ng bata, pero galit, nanginginig, mapanlayo. Ate, pabuksan mo ko. Para lumilitaw ang boses mula sa ilalim ng lupa. At bago niya mapigilan ang sarili, pinisil niya ang seradora. Bumukas ang pinto. Mabigat ang amoy ng kwartong yun. Hindi dahil sa dumi, kundi dahil parang may nakatira. Sa loob, isang lumang crib, mga laruan na parang bagong linis. Isang pulang damit na pangbata. At mga drawing sa pader, mga batang babae na magkakahawak kamay. Pero isa, lagi ang X ang mukha. Nanginginig si Leah, tumingin siya sa sulok. May nakatayong bata. Nakatalikod, puti ang buhok, nakapulang damit. Humakbang si Leah, dahan-dahan, at nang akma niyang lumapit, biglang humarap ang bata. At doon, nagdilim ang utak niya. Kamukha niya. Kundi mas pulido, mas lantad ang ugat, walang puti ang mata, itim lahat, at ang ngiti. Ngiting hindi dapat makita ng tao. Ako si Lyra. Dapat dalawa tayo. Pero ako ang tinanggal. Habang nagsasalita si Lyra, tumutulo ang dugo sa tenga niya, pati sa mata. Gala ka dito palapit. Simula ngayon, pagsasama tayo, ate. Kung ayaw mo, lumapit ang mukha nito sa tenga ni Leah. Ako na lang ang magiging ikaw. Biglang humila ang hangin. Parang may pwersang gusto siyang ipasok sa loob ng katawan ni Leah. Parang hinihikop. Napahawak si Leah sa pader. Kumakapit. Pakiramdam niya, napupunit ang kaluluwa niya. Pagpasok mismo ni Lyra sa katawan niya, Leah! Isang malakas na tinig. Ang mama niya. Hinila siya palabas, sinara ang pinto. Pero mula sa loob, sunod-sunod ang malakas, nakakabingi, halos mabali ang kahoy na kalabog. Kasunod ang malutong na sigaw. Ate, tumito ka sa akin. 3 araw na hindi lumalabas si Leah sa kwarto. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Dahil sa bawat pagpikit niya, nasa ilalim ng kama si Lyra. Nakatingin, nakangiti. Sa salamin, hindi gumagalaw ang refleksyon. Pero sumusunod ang mga mata nito kahit lumalakad siya. Sa bintana, may batang kumakatok tuwing 3 a.m. Hanggang maramdaman niyang wala ng takas. Hating gabi, tahimik ang buong bahay. Tumayo si Leah, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sawang-sawa na siya sa takot. Naglakad siya papunta sa bawal na kwarto, huminto sa harap ng pinto, at narinig niya ang tinig ni Lyra. Sobrang lambing, pero may halong pagbabanta. Ate, pagbuksan mo na ako. Magkasing mukha tayo. Mas bagay kung iisa na lang tayo. Huminga na malalim si Leah at binuksan ang pinto. Naroon si Lyra, nakatayo, nakangiti. Tumingin si Lyra sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras at sinabi niya, Lyra, kung hindi ka matatahimik,
Ako ang sasama sa'yo, pero hindi mo pwedeng kunin ang buhay ko. Napatigil si Lyra, parang nagulat. Dahan-dahang lumapit si Leah. Inabot ang kamay ng kakambal. Ngunit sa paghawak niya, parang nag-shatter ang katawan ni Lyra. Nagiging abo, nagiging usok. Habang naglalaho, bulong nito. Magkikita pa tayo, ate. Kapag nalulungkot ka ulit, ako ang papalit. At nawala si Lyra. Akala ni Leah, tapos na. Lumipas ang ilang linggo, tahimik ulit ang bahay. Pero isang gabi, habang nakatingin siya sa salamin, napansin niya may tumutungaw sa likod niya. Isang ngiti, masama, manipis, unti-unting lumalawak. Ang refleksyon niya, hindi gumagalaw kasama niya. At bulong nitong pamilyar. Sabi ko sa'yo, papalikan kita. Hindi nawawala ang shadow twin. Naghihintay lang siya. At sa tuwing mararamdaman ni Leah ang kalungkutan o takot, may manamig na hiningang dumadaan sa batok niya. Para bang may kapatid siyang nakasunod lang sa dilim.